Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Batiin mo natin muli ang ating katabi ng isang magandang umaga. Okay, umiti naman tayo. At okay, tayo pong lahat ay tumayo. Dito po tayo tumayo at buksan po natin ang ating dalang Biblia dito po sa 1, Kabanatang 20, talata pong 21 at hanggang 22. Kaya ito pong sinasabi, salita ng Diyos. Muling sinabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Verse 22, pagkatapos sila inihingan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At tayo po yung manalangin muli. Ama, nagpapasalamat muli kami sa iyong kaloob na araw na ito ng aming pong pagsamba. Nawa ang pag-ibig pa rin ang siyang nag-uudyok sa amin upang kami po ay dumako rito, Panginoon, upang kayo ay aming pong sambahin. At kung meron po kaming bahay dungis at kasalanan, Panginoon nagawa, Panginoon ay patawarin niyo po kami. Kahabagan niyo kami sa umaga pong ito, Panginoon, na masumpungan po namin, kami po ay nagtatapat at patuloy na aming hangarin, Panginoon, ay kayo ay amin hong lubos na masamba, Panginoon. Salamat po, Diyos. Basbasan po ninyo ang iyong mga salitang ito at patuloy na tumimo sa aming mga puso't buhay, Panginoon, ang sa gayon ito po'y patuloy na gumawa ng pagbabago sa aming pong buhay, Panginoon, at patuloy ng iyong pangalan lamang ang siya po namin maitaas, maluwalhati, at maparangalan sa umaga pong ito. Muli, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay pong ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakupo ng muli. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kaya nice pumagatan ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, a missionary God. Amen. So, part ng ating pong tema para sa buwan pong ito ay may kinalaman po sa mission and evangelism, no? Sapagkat yan naman ho ang napakahalagang tagubilin ho ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad bago ho siya makit ng langit, na ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan sa langit at lupa, kaya siya po ay nag-atas ng utos sa kanyang mga alagad na sila'y humayo at ipangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga taong sasampalataya ay maliligtas, ngunit ang mga tatanggi ay mapapahamak. No? Sa gayon din, sila ay binigyan ng authority sa ganang pangalan ho ng ating Panginoong Yesus na yumurak sa kapangyarihan ng kaaway, no? At yung mapatungan daw po ng kanilang kamay ay magsisigaling sa kanila pong mga karamdaman. So, part nito pong ating Great Commission na ito ay noon pa man, no? Sa ganang unang pagbagsak ng tao sa kasalanan, ito na rin ang nasa puso po ng Diyos, no? So, ang pagmimisyon ay nagsimula sa puso po ng Diyos. Kung tutusin ho natin, sapagkat nung ang tao ay magkasala, no, ay ito ang kanyang naging hangarin kung siya po ay lumapit, no, mismo siya ang nag-initiate na lumapit po roon sa mga taong nagkasala po sa kanya, upang sa gayon ay maibalik nila ito, no, sa tamang ugnayan sa Diyos, no, at magkaroon sila ng buhay na nilaan ng Diyos sa kanila noong pamanguna. Okay? So, isang katotohanan, hindi po sa God has a mission, no? Number 1, na dapat po nating bigyang halaga sa mensaheng ito ay ang Diyos ay meron pong misyon. Amen. And this mission ay pinasa ho niya sa atin, no? Hindi lamang po nung siya po ay ang tao ay magkasala at nais ng Diyos na ang tao ho ay makapanumbalik po sa Kanya. Kaya sabi rito, doon sa ating binasa, muling sinabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan, kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. At pagkatapos sila inihan niya at sinabi, tanggapan ninyo ang Espiritu Santo. Yaman din ito yung pinangakuhan ng ating Panginoon sa Kristo
na kung sino man ang magpapatuloy ng kanyang ministeryong iniwanan, ay walang iba kundi ang Espiritu Santo sa buhay ng mga kanyang mga tagasunod. Ano lang ho natin, medyo nagkamali po roon sa 21 to 22. Okay? God has a mission. Pangalawa, and this mission begins with God, no? Kaya nang dapit hapon na, sabi rito, sa Genesis chapter 3, verse 8 to 9, ay narinig nila naglalakad sa halamanan ng Panginoon, Yahweh, kaya't nagtago sila sa puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki, tinanong, saan ka naroroon? So yung pang tanong na ito, na kung saan ka naroroon, ay hindi nangangahulog yan, hindi alam ng Diyos kung nasaan ho sila, no? Kundi yamang din lamang ang Diyos na ipinapakita ho rito, ang siya ho nag-initiate nito pong panunumbalik ng tao sa isang mabuti at malayang ugnayan po sa Kanya. Okay? Amen. So, naalala natin sa Genesis chapter 3, no, ito na yung kung saan yung nagkasala ho ang tao, no? Ang binili no ng Diyos sa kanila, makakain nila ang anumang bunga sa alamanan, liban doon sa puno na yung bunga, kapag kanila yung kinain, ay sila raw po ay mamamatay. So napakaliwanag pa sa sikat ng araw yung tagubilin ng Diyos sa kanila na kapag kumain sila noon ay tiyak na sila po ay mamamatay. At yan hindi sila alam mo natin ang pangyayari sapagkat nagkasala po ang tao dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos na ito. Kaya nung dumating yung pagkakataon na namulat sila doon sa kanilang kalagayan sapagkat nahiya sila di ba? Nung masumpungan nila na sila ay nagkasala, ay sila po ay nahiya dahil sa kanilang kalagayan. No, nung una ay wala ho silang ganung uri nararamdamang mali siya, pero nung sila po ay magkasala, ay nabuksan, no, ang kanilang kaisipan sa patungkol sa kanilang kalagayan. Kaya gumawa ho sila ng paraan, no? Ang ginawa ho nila ay nagtakip po sila ng mga dahon ng igos, no, na lumalarawan po sa naging pamamaraan po ng tao sa kanyang pagtatakip, sa kanyang kahihiyan dahil po sa kasalanan. Gayon din, no, dahil sa ating ding kapanahunan, mula pa noon hanggang ngayon, at naniniwala ako na magpapatuloy pa rin po ito yung ganyung pamamaraan ng tao sa pagtatakip ng kanya pong mga kahihiyan dahil po sa kasalanan. So maraming pamaraan ang ginagawa ho ng tao, di ba? Kahit do sa ating panahon ito ay iyon pa rin ang ginagawang pamamaraan ng tao, especially yung pagtatakip sa kanilang kasalanan sa paggawa ng mabuti. Di ba? Gaya rin yung sinabi ni Jesus doon sa kanyang bayang Israel. Ano po, sa pamamagitan ni Paul sa Romans chapter 10, no, ang marubdob ko nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila sapagkat nalalaman kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang masugid na pagsunod sa kautusan. Pero yamang ang kautusan na hindi rin nagdala ng biyaya o ng kaligtasan sa kanila dahil ang lahat ng mga nanangan sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Gayon na lamang, no, yung pong marubdob at nais ni Paul na sila ay maligtas dahil nga ron dahil sa kanilang masiding pagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mali yung kanilang naging mga pamamaraan. At hindi nila naunawaan yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So kahit na yung mga the most religious people na mga Israelita ay hindi rin abot doon sa pamantayan na nais ng Diyos with regards doon sa righteous requirement po ng Diyos with regards doon sa kaligtasan ito, no? Kaya sa anumang pagsisikap na gawin ho pa ng tao ay hindi ho ito ang paraan ng Diyos, kundi ito ho ay pamamaraan lamang po ng tao. Kaya ang tao pa rin ay may sadyang malayang pagpili kung anong paraan ng kanya pong susundin. Yung pamamaraan ba ng tao o yung pamamaraan po ng Diyos. Okay?
tayo rin ay nabihag ng ganitong uri ng pamamaraan nung tayo po ay nasa ating pang dating pananampalataya, sapagkat ang naging saligan, batayan ho natin ng ating kaliligtas ay yung gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Di ba? Isang paraan, yung iba pang mga bagay na nauukos sa kabutihan, ang siyang naging saligan ho ng ating pananampalataya upang ang tao ay mapunta sa langit. Pero taliwas sa sinasabi ho ng Biblia sa atin at gayon din sa pamamaraan po ng Diyos, sapagkat ang tao ay ariin lamang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa atin ng Panginoong Jesucristo. At gayon din, yung righteous requirement po ng Diyos para sa kanyang ikaliligtas ay yun lamang, ang tanging ginawa ng ating Panginoong Yesus na siyang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang ho sa ating mga makasalanan. Amen. Kaya yung tanong ng Diyos na yun, kung saan siya naroon, isang pagpapahayag na ang Diyos ang siyang nag-initiate ng muling panunumbalik ng tao sa Diyos na sinira, winasak po ng pagsuway o kasalanan. Amen. Diyan po tayo. Kaya nga sabi rin ni Charles Spurgeon na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Tayo po ay naligtas hindi sa pamamagitan ng atin daw pong pagsunod, sapagkat ang pagsunod ay resulta lamang ng atin daw pong kaligtasan. Amen po ba? We are saved by faith. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And that is what we call saving faith. Di po ba? Sa Biblia, marami pong tinatawag na pananampalataya. So, ito yung sinasabi po nating pananampalatayang nagliligtas. At yun naman ang ating pinangahawakan ukol doon sa ating kaligtasan. Ano po? So, nagsimula ang pananampalataya nung tayo po'y makapakinig ng salita ho ng Diyos na may kinalaman po kay Kristo. Ano po? Sa kanyang pagliligtas. Pero hindi yung paraan ng kabutihan ang siyang magdadala po sa tao sa kaligtasan. Kundi sa magitan ng pananampalataya, at sa pananampalatayang ito ay ito ang siyang nag-aakay sa atin patungo sa pagsunod. Amen. So, tayo po'y gumagawa ng mabuti dahil tayo po ay mga naligtas na, Yan ang dapat nating pakatandaan. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Para din ang manok, tumitilao kang manok dahil siya po ay manok. Amen po ba? Hindi po para maging manok. Gayun din anumang hayop, kung ang aso ay kumakahol para maging aso, ay hindi po ganoon. Kumakahol siya dahil siya po ay aso. So, gayon din tayo, bilang mga Kristiyano, na mga tinawag ng Panginoon dito sa huling panahon, tayo po ay gumagawa ng mabuti dahil sa tayo po ay mga taong mga naligtas na. Purihin po ang Panginoon. Amen. We are saved through faith and not by works, o by obedience. Sapagkat ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo tinalaga ng Diyos na gumawa ng mabuti, Yan ang pagkakatalaga ng Diyos sa atin. Hindi para maligtas, kundi ito ay isang magbubungan lamang ng ating pong kaligtasan. So maging matibay ho tayo doon sa ating panindigan ngayon. Okay? Amen? Okay. Next. So He sent Christ to fulfill His mission, Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para ganapin ito pong mission nito. Sabi rin sa Colossians chapter 1 verse 19 to 20, sapagkat mirarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At tayo naman ang sinasabi ng Biblia na tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. At daw sa pamamagitan ng anak ay niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging nasa langit o nasa lupa. Hindi lamang sinasabi rin sa Colossians na ginawa niya at nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa kanya. Nakamtan, isa pa rin dito nating na naging layon, pinakalayon ng Diyos ay ipagkasundo ang tao muli sa Diyos. So, sa pamamagitan ni Jesus at sa pananampalataya ng tao sa Kanya ay naipagkakasundo
ang tao sa Diyos. So, ganun lang naman yung kasimple yun. Amen po ba? So, tayo nakapagkasundo na sapagkat dati tayo ro po ay mga kaaway ng Diyos. At kabilang daw po tayo sa kanyang mga kinapupuotan. Pero dahil kay Kristo, ay tayo pinaupong kasama ng Diyos doon sa kalangitan. Tayo po ay nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. No? Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, through Him we have peace with God. No? Tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. And we receive His peace. Di po ba? The peace of God. Iba ho yung we have peace with God. Tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos sapagkat dati tayo ay walang kapanatagan, wala tayong kapayapaan. Na kung sakali tayo po ay mamamatay, hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. Tama po ba yun? At dahil doon sa ating pananalig sa ating Panginoon sa Kristo, isa sa mga ibinungan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, tayo ngayon ay meron nung ganong uri ng kapanatagan at kapayapaan na tayo po ay may kaligtasan. Amen. So bakit nga mahalaga ang kaligtasan? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang pisikal, spiritual, at gayon din, kamatayang eternal. Kapag ang tao ay namatay sa kanyang kasalanan, mamamatay ho siya sa walang hanggang kamatayan. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, nag-alay ng kanyang buhay alang-alang ho sa ating mga makasalanan upang tayo po ay makapagkasundo sa Diyos sa pamamagitan po niya. Doon, tayo po ay makalasap ito pong kapanatagan at kapayapaang ito. Okay? Sino po pupunta ng langit pag namatay siya mamaya? Taas ang kamay. Yan. So, yun ang idinulot sa atin ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. So, nakita namin, sabi rito, at pinatotohanan yung sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So, ang Israel ay naghihintay pa rin ng kanilang tagapagligtas, no? Gaya na rin na ngayon ay nasa sentro na sila, no, ng mga nangyayari sa ating mundo, no? Kaya tutok lang ho tayo doon sa mga nangyayari sa ibang bayan, particularly sa ganang bayang Israel, sapagkat dito sa sentro ang huling mga kapanahunan. So tayo nabilang na, no, dito sa tail end ng panahon ng habag ng Diyos, no? At alam natin tayo na lamang ay naghihintay ng kanyang muling pagparito upang tayo po ay kanyang dalhin sa kanyang ipinangako sa atin, no? Sabi niya doon sa John chapter 14, sa bayan ng kanyang ama ay maraming silid, kung hindi gayon ay sinasabi na nga sana niya sa kanyang mga alagad, sila ipinaghanda niya na matitiran doon, at kapag nangyari na po yun, siya po ay babalik upang ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga mananampalataya, particularly sa kanyang iglesia, ay dadaling niya doon sa kanya pong mga naipaghanda na ito. Amen. Wala man tayong bahay dito, sariling lupa, wala man tayong sariling bahay dito, ang Diyos ay nangako sa atin na meron tayong lugar sa kanyang kaharian. Purihin po ang Panginoon. Pwede ba natin siyang palakpakan? Okay? So, I sent Christ to fulfill His mission, at ito po ang sinabi ng Panginoong Jesus, no, doon sa Luke chapter 19 verse 10, dito sa encounter niya with Zacchaeus, no. Ito ang kanyang pangunahing layon na ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Okay? Amen. Amen. Si Zacchaeus, no, alam na ho natin na isa siyang Hudyo, siya po ay, ang kanyang profesyon ay tax collector ho siya, no. At mula roon ay pumunta si Jesus doon po sa lugar ng Jericho, na kung saan doon po bilang isang mamamayan, ito pong si Zacchaeus, no.
So alam natin ang kanyang istorya sapagkat siya po'y kinamuhian ng kanya pong mga kababayan sapagkat itinuring ho siyang isang traidor. No, bilang isang publikano o isang Hudyo na nanilibihan sa gobyerno ng mga Romano. Bukod pa po roon, itong taong ito ay isang corrupt, no? Talagang inamin niya na siya po ay may mga nadaya, no? Naglalapat siya ng buwis para sa gobyerno ng Romano at nagdadagdag siya ng kaukulang buwis na porsyento at yun po ay napupunta sa kanyang sariling bulsa. So yung corruption noon pa yun eh. Noon pa lang, nung magkasala po ang tao. Di ba? So gayon din ho, na nakita natin sa taong ito ay kinahabagan ho siya kung bakit si Jesus ay dumako roon sa lugar na yon. Marami naman siyang pwedeng daan ng mga lugar, pero doon ho siya nagtungo upang katagpuin niya personally ito hong taong ito. Amen? So, God initiate dito pong mission na ito, no? At si Jesus mismo nag-initiate ng encounter na ito dito sa isang itinakwil ng lipunang itong si Sakeo. Okay? Naalala ko po yung kanta ni Bill Auhero, no? Sabi doon sa isang linya, sabi doon, itinakwil man ng lipunan, hindi ng kalangitan. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, that's the purpose of Christ. No? Sabi niya rito, naparito siya upang hanapin at iligtas ang naligaw. The hound of heaven, ang tagatugis ng kalangitan. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, nung ma-encounter niya si Christ, no? Tuloy lang natin, ay doon nagkaroon ng lubos na pagbabago ang taong ito. Kaya nung siya'y bumaba, nung siya'y tawagin ni Jesus, Sakeo, for the first time, at marahil ay nabigla siya kung bakit kilala siya nitong si Jesus na ito. Gayong ito ang kauna-unahang encounter nila. So may ganung kakaibang nadama ito pong si Zacchaeus na ito. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, bumaba ka riyan at kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. So yung salitang kailangan ko, so yung may pangangailangan na kailangan siyang bumaba at tanggapin, no? Itong ating Panginoong Yesus, no? Kaya mula pa roon, sa kanyang pagbaba, galak na galak si Zacchaeus na tinanggap si Jesus. So yung acceptance na yun, naniniwala ako, from that time na yung encounter na yun, face to face with Christ ni Zacchaeus, no? Doon pa lamang, no? Yung response niya, nabi, galak na galak siyang tinanggap si Jesus. Amen. Yun ang sinasabi ho natin galak ng pagliligtas. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa ganang atin, ng mga encounter natin, may kanya-kanya tayong istorya ng ating conversion, kung paano natin nakilala sa Jesus. Pero isa lang, no? Ang tinitiyak ko sa atin, that moment, nakasumpong tayo ng galak ng pagliligtas ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ayan. So, yung plano na ito ng Diyos, noong paman, ay siya rin plano pa rin niya magpahanggang ngayon at sa darating. Kaya nga, later on, para mapagaan at mapabilis yung kanyang pagmiministeryo, tumawag siya ng kanyang mga disciples. And later on, tinawag niya itong mga apostol, ang ibig sabihin ng apostol ay isinugo. Okay? Muling sinabi ni Jesus, sabi rito, sumayin niyo ang kapayapaan at kung paano sinugo ako ng Ama, okay, ay sinusugo ko rin kayo. Glory be to God. Amen. So, hindi lang ito sa mga unang mga naging apostol ni Kristo, kundi maging ito ay part ng ating Great Commission bilang mga tinawag ng Diyos nitong huling panahon na ito. Hindi lang ito sa mga piling, mga apostol at mga gagawa ng Panginoon. Every Christian is a missionary. Amen po ba? Tanggapin natin yung katotohanan na bawat Kristiyano ay isang misyonaryo o misyonarya. No, kaya mahalaga na itong
pag-aatas ng Diyos sa atin ukol dito sa dakilang komisyon na ito, may pangaral natin ang mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo. Alam niyo po ba, no, yung isa sa mga huling pangungusap ni Kristo doon sa lahat ng mga kaganapang mangyayari mula pa roon sa pagkawasak ng templo na yon sa Matthew chapter 24 patungo roon sa mga kapigatiang daranasin no ng kanyang mga tagasunod, di ba? Tulad ng sinasabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayo mailigaw ni numan sapagkat maraming paririto sa aking pangalan, marami silang maililigaw. So yung religious deception noon pa man, no, sa pagtakbo ng mga panahon at mga henerasyon ay nagpapatuloy yan, magpahanggang sa ating panahon. Kaya ang sinasabi, lagi tayo mag-ingat, no? Ngayon, sa anong panahon ng mga apostol ay mag-ingat naman sila sa mga gurong bulaan. Sapagkat darating ang sandali rin na yung mga tunay na mga mananampalataya ay tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. Ito yung sinasabi natin with regards doon sa doctrinal issues, di po ba? Maraming mga ngaral na taliwas doon sa ipinangaral ni Jesus at ng mga apostol na magpapatuloy pa rin magiging palasak, no? Upang ang intensyon ng itong mga gurong bulang ito ay iligaw ang mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Amen. Diyan po tayo. Kaya sabi roon, sa huling araw ay susundin nila ang spirito na mapandayang espiritu na ito na may tatak ng pagiging alipin ni Satanas, no? At marami daw po silang maililigaw. Kaya maging matibay ho tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya lagi tayong magbasa, magnilay, mag-aral ang salita ng Diyos upang lalo ho tayong maging matibay sa atin hong pananampalataya. Okay, with regards sa doctrinal issues, no? Regarding din doon sa mga moral issues, di po ba? Sapagkat ito rin yung sinasabi ng mga sa huling araw, marami din tatalikod sa kanilang pananampalataya dahil sila ay nagumon muli, no, sa kanilang dati nung uri ng pamumuhay. Kaya nga sabi ng payo at babala ng sumulat ng Hebreyo, ingatan nyo ang sino man sa inyo upang hindi sila bumagsak sa pagkakasala at magpatuloy sa kasalanan at hanggang sa dumating yung pagkakataong sila ay tatalikod sa pananampalataya. So yung moral na warnings, no, ay nandoon pa rin, no, sapagkat maaari ang tayo bilang mga Kristiyano ay may mga pagkakataon maaari tayong tumalikod dahil sa moral issues, di po ba? Alam mo, dahil doon ka kino-confront ng Diyos dahil doon sa mali nating ginagawa. Okay? Kaya yung iba ay para mawala na lang ito, ang bagay na ito. So, ang pagpili naman sa atin ho yan eh. Di ba? Kaya maraming hindi tumatagal dahil doon sa mga moral issues ng kanilang buhay. Kaya hanap sila ng mga gurong okay yan, yung kanilang mga maling ginagawa. Di ba? Doon, walang bawal eh. Di po ba? Yan ang tao eh. Pero tayo, ay balanse ho tayo, no? Tayo ay nilamang naniniwala na yung ukos sa mga pagpapala ho ng Diyos, amen, no? Pero kailangan din tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Siguro nakukuha niyo po yung pinupunto natin. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kaya marami pong mga Kristiyano rin, pasimula ay masigla, pero pagdating doon sa komprontahan na patungkol sa mga moral issues, ay doon na sila unti-unti, no, na nag-step backward, no? Kaya ang papili naman ng tao ay nasa nasa tao pa rin yan. Okay, tayo po yung nandoon sa sentro. Ito ang Panginoong Yesus. At ito ang sa sanlibutan, ang kasalanan. Kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Yesus
tiyak na lalayo po tayo sa sanlibutan. Amen po ba? Lalayo tayo sa kasalanan. Pero kapag tayo lumapit, amen, sa sanlibutan, sa kasalanan, tiyak lalayo tayo sa ating Panginoong Yesus. Gano'n na lang ho kasimple yan. At ang desisyon yan ay nasa sa atin. Okay? Amen po ba? Malawak ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang daraanan ng marami. Sapagkat yun po ang nais ng tao. Kapag nais ng tao maging malaya sa lahat ng kanyang mga iisipin at sasabihin, gagawin, doon siya lalakad, doon sa malawak na daan na yun. Pero ang panganib noon, yung dulo noon ay kapahamakan at kamatayan. Pero dito sa makipot na pintuan, kaya sinabi ni Jesus, pag sumakita ninyo, dahil alam ni Jesus yung labis na karupukan ng tao kahit tayo mga Kristiyano na. Baka dito tayo matuksong dumaan. Kaya nga pagsikapan ninyo, di ba? Sa biyaya tulong ng Diyos, amen, na makadoon tayo makapasok sa makipot na pintuan. Kukunti lang, pumupunta ron. Ngunit ang dulo naman noon ay buhay. Amen po ba? Ang tanong sa atin, saan tayo doon? Saan tayo lumalakad? Okay? Amen? Wala nang amen. So Christ sends His apostles to the world. Amen. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo. So yung scope ng gospel, lahat, di po ba? Sa buong mundo lahat ng bansa. Amen. At ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Bakit sa lahat ng tao? Kasi lahat ng tao nagkasala. Amen po ba? At ang masamang balita, hindi mababayaran o matutumbasan ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng kabutihan. Amen po ba? Sapagkat lahat ay nagkasala. Alam mo, dalawa kang klase ng makasalanan Isang masamang makasalanan at isang mabuting makasalanan. Amen po ba? Diyan po ba kayo? Ayan. Maaring tayo mabuting tao, di po ba? Pero hindi yung kabutihan natin ang siyang magdadala ho sa atin sa langit. Baka meron pa ho sa atin nagpapalagay ng ganoon. Ano po? Yung ating pagganap, linggo-linggo, nandito tayo. Di ba? Sa church, maawit tayo. No, na ito yung ginasinibi natin na, lagi ako naman ako sa church kaya pupunta ako sa langit. Ay, hindi po roon. Amen. Diyan po kayo? Kaya sabi rito, personal, sabi niya, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Okay? So, wait lang natin, konti mabautismuhan, para bagang kalakip ito ng kaligtasan ng tao. It's only through faith, by the grace of God, and to Christ alone lang ang atin hong kaligtasan. Amen po ba? Kung bakit sa talatang ito ay naiuri doon sa bautismo na ito, ay dahil doon sa pangangailangan, Kaya sapagkat ang bautismo ay tinatawag din itong bautismo ng pagsisisi. Kaya malibang magsisi at tumalikod ang tao sa kanyang kasalanan, amen, ay siya ay mapapahamak. Amen. So kalakit ang pananampalatayang ito, yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Glory be to God. Just a simple reminder lang sa atin na ang ating pananampalataya nakabatay ho sa, ang ating kaligtasan ay nakabatay ho sa pananampalataya natin sa isang persona, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya bibigyan ng kapangyarihan, gumawa ng himala at sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demo at magsasalita ng iba't ibang wika. So ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay tanda para sa mga hindi mga sumasampalataya. Ano po? So isa ito sa mga ginamit ding instrumento ng Diyos upang nung araw ng Pentecost na iyon ay manampalataya yung mga hindi mananampalataya. Mula roon sa iba't ibang dako na dumako roon upang makiisa doon sa Feast of Pentecost na ito ng mga Hudyo upang yun ang maging turning point ng kanilang buhay at ginamit ng Diyos yung pong tanda na yon ng pagsasalita ng iba't ibang wika ng mga apostol nung sila po ay mapuspos at mabautismohan ng Espiritu Santo. Nandiyan po tayo? Okay?
At sa kabilang banda naman, ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay it is hindi lang ang sign for the unbelievers, kundi ito po ay tanda ng kaloob ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya na yung bahagi ito ng gifts, no, na binanggit po roon ni Paul sa 1 Corinto, kabanatang 12, na yung iba'y pinagkalooban ng kaloob na maghayag ng salita ng Diyos, may mga pinagkalooban na magsalita ng iba't ibang wika, at pinagkalooban din ng kaloob na mag-interpret, no, magpaliwanag ng salita ng iba't ibang wika. Amen po ba? So, dalawang bagay po yan na dapat natin sinasabi rito na sila ay binigyan ng ganitong uri ng kapangyarihan upang magpalayas sa mga demonyo at magsalita ng iba't ibang wika. So, ano ang pangako pa? Hindi sila mapapahamak kahit dumampot man sila ng as at makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, hayag ito pong gift of signs and wonders na ito, yung mga himala na yung ginawa ng ating Panginoong Yesus, the same authority na pinagkaloob niya sa mga apostol niya and the rest, sa atin bilang kanyang mga tinawag nitong huling panahon. So, minsan ayaw natin gamitin yung authority na yun. Di ba? Kaya madalas tayo po ay nagiging talunan, no? At hindi ho tayo nadadaig ng mga sa ating mga espiritual na pakikibaka dahil hindi natin ginagamit yung authority na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoong Yesus sa ating mga sumampalataya. Okay? Amen. So, use this authority. Amen po ba in the name of Jesus? Amen po ba? Okay? So, pang-apat. So, alam natin si Jesus ay kailangan naman manatili ng kaukulang panahon upang ganapin yung kanyang misyon. Amen po ba? At sino magpapatuloy ng kanyang mga simulang gawain? Mula roon sa kanyang pangangalap na kumuha ng mga una niyang mga alagad. And later on, itong mga alagad na ito na kanyang hinubog sa loob ng 3 taon. No, and later on ay isinugo niya. Okay, sa mas malawakang pagkakasugo. Kasi nung time na si Jesus ay kanya-kanya kansama, ay isinugo niya rin dito, di ba? Doon sa gitna ng kanilang pagmiministeryo na magkakasama, ay makikita rin natin na isinugo rin niya itong kanyang mga first closing disciples na ito. Amen? And later on, sa higit na mas malawak, nung kanilang tanggapin, di ba, ang banal na espiritu, kaya nga sinasabi na you will be my witnesses throughout Judea, Samaria, Jerusalem, and throughout the whole world. Di ba? So, yung patnubay ng Espiritu Santo ay ipinangako ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 14, verse 15. Hindi ko kayo iwanan mangungulila sapagkat dadalangin ako sa Ama at kayo padadala niya pa ng isang patnubay ninyo na makakasama ninyo sa magpakailan pa man. Ito ang walang iba, kundi ang Espiritu Santo na hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita, ni nakikilala ng sanlibutan. Pero sinasyon niya doon sa kanyang mga disciple, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay suma sa inyo. So, isa sa mahalagang gampanin po ng Espiritu Santo sa buhay natin mga nanampalataya, ay unang-una, ay regenerate tayo. Nung tayo makakilala kay Kristo, yan ay isa sa mga bagay na initially ginawa ho ng Espiritu Santo sa atin, binago niya ho tayo. At patuloy niya tayong binabago. Pangalawa, sinasabi roon, ang Espiritu Santo ang siyang naging tatak natin na nagsisilbing pag-aari ho tayo ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung sino ang kanyang kukunin eh. Pagdating ho niya, alam niya kung sino yung kanyang kukunin. Okay man, hindi pa naman tayo mabalik, pagharap natin sa Kanya, alam niya rin, kung tayo rin may tatak, itong Espiritu Santo na ito, okay, yun ang magiging batayan ng Diyos na tayo nga po ay sa Kanya. Amen. So ang Espiritu Santong ito rin ang nagbibigay ng bunga sa atin ng mga mananampalataya. So hindi makakaila daw po yung mga gawa ng laman. Di ba? Pangangalo niya, pakikiapid, karimari-mari na pamumuhay, pag-iinuman,
Di ba? Pangkukulam, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga si Paul nagbabala, yung lahat ng mga gumagawa nito ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kaya walk by the Spirit, sinasabi roon ni Paul, na lumakad kayo ayon sa patnubay ng Espiritu para hindi nyo magawa yung mga gawa ng laman sa inyong buhay. Sikapin yung kayo'y mapuspos ng Espiritu Santo at hindi mapuspos ng alak. Di ba? At yung bunga na yun, sinasabi, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabaitan, kabutihan. Wala raw pong batas na magbibigay o magbabawal sa mga ito. Purihin po ang Panginoon. And that's the character of Christ, no? Na siyang inuubog po niya sa atin upang Espiritu Santong ito, mula roon, ay magsipagbunga tayo ng mga mahalagang bunga na ito. Amen! So, isa rin sa gawain ng Espiritu Santo sa atin ay i-guide tayo sa katotohanan. Ang Espiritu sa ating Espiritu ang nagsasabing ang katotohanan ito ay totoo. Sa mga ipinapahayag po natin, no, the same Spirit na sumasa sa inyo na nagsasabi yung aking mga sinasabi ay katotohanan. Amen. So ang Espiritu Santong ito ay tumutulong sa atin din upang makilala natin ang Espiritu ng mali doon sa tama. From truth, from error, doon sa katotohanan, doon sa kasinungalingan. Andiyan po ba tayo? The same Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng pangunawa patungkol sa mga spiritual na bagay. No? Kaya maunawa lang, tawag daw pong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Kaya ang Espiritu Santo, nagbibigay rin sa atin pangunawa sa kanyang mga salita. Alam nyo, gaano mang katalino ang tao, gaano mang karunong ang tao. Di ba? Hindi niya lubos na maunawaan kapag ang Espiritu Santo ay wala sa kanyang puso at buhay. Glory be to God. The same Spirit, no, na nag-guide sa atin tungo roon sa nais ng Diyos sa kanyang kalooban. Okay? Siya rin na nagkukonvict sa atin. Diba? Sa panahon na ang tao kapag nagbabalak siyang gumawa ng masama, ang Espiritu Santo ang siyang nagkukonvict sa atin. Okay? Kung tayo may nagkasala, tayo po ay pinapanumbalik niya sa Ama. Glory be to God. Amen. Kaya sabi ni Jesus, no? Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama, okay, sa pangalan ko, through Christ, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Di ba? Gaya lang naman yung sinabi ni Jesus sa kanila, di ba? Darating ang sandali na kayo'y haharap sa mga gobernador. Harap kayo sa mga hukuman, lilitisin kayo, parurusahan kayo. Pero later on, makikita natin, di ba? Tapos mamatay, muling magkabuhay ni Kristo, di po ba? Nakalimutan ng mga alagad yun eh. Pero later on, nung sila'y mabaptize, di po ba? Na patuloy nilang ginawa yung pangangaral. And later on, talagang sila po ay inusig. Umarap sila. For the first time, naalala nila yung mga sinabi ni Jesus patungkol sa mangyayari po sa kanila. Amen. At sino po yung nagpapaalala na yun? Ang Espiritu Santo. Okay? Tayo ngayon ay nabubuhay sa patnubay ng Espiritu Santo sa atin. Okay? The most neglected person in the Godhead, no? Yun the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon. Amen. Pero tingnan natin yung kanyang ministeryo sa buhay ng kanyang mga alagad at buhay natin bilang mga tinawag ng Diyos itong mga huling panahon na ito. Na siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na sinabi niya sa kanyang mga salita. Okay? Magpapaunawa nito sa atin ng buong katotohanan ukol sa mga nangyayari at mangyayari pa. Okay? Purihin po ang Panginoon. Ano pa? Sabi rito, ngunit sa tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at sila ay magiging mga
saksi ni Jesus, hindi ho ni Jehovah. O, saksi ni Jesus. Sino? Okay, lakasan naman natin. Sino? Amen. Glory be to God. Okay, saksi ko sa Jerusalem. Kaya si Jesus, nung siya nagbiministeryo, ang lagi niyang tagubilin sa kanyang mga disciples, nung una, hanapin niyo muna ang mga tupa sa Israel. Okay? Amen. And later on, di ba, ang magiging scope ng kanilang pangangaral, sa tulong ng Espiritu Santong ito, hindi lamang particular sa bayang ito, okay, kundi sa buong Judea, and then the Samaria, and then sa dulo ng daigdig. So, from time to time, makita natin sa mga henerasyong, mga nagsipagdaan, amen, the same gospel, ang ating siyang tinanggap, and the same power of the Holy Spirit, no? Isang iniaalay sa ating mga mananampalataya. Okay? Na siya rin nag-aatas sa atin na humayo tayo. First, no? The first mission field natin is our Jerusalem. Sino ito yung Jerusalem natin? Ang ating sambahayan. Okay, paliitin natin. Di ba? Hello? Okay? So ito ang isang bagay na dapat po nating pakatandaan ng ating sambahayan. Kung ang Diyos ay concerned noong paman doon sa sambahayan. Di ba? Bago ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha, iniligtas niya ang pamilya ni Noah. Amen po ba? Sabi roon, 80 ang naligtas. Si Noah, kanyang may bahay, kanyang 3 anak, ni Sam, Cam at Japet, at yung kanyang 3 mga manugang. Kaya 80 ang naligtas po noon. Sila'y naroon na sa ligtas na lugar bago ibinuhos ng Diyos ang kanyang poot sa sanlibutan sa pamagitan ng baha. Si Lot, di ba? Ang concern, malasakit din ng Panginoon sa kanila. Naligtas ang pamilya ni Lot, bagamat yung kanyang asawa ay naging haliging asin dahil sa pagsuway nito. Pero naligtas ang kanyang sambahayan. Ang sambahayan, nung Philippian jailer na yon. Sabi ng Philippian jailer, what must I do? Sabi ni Paul sa kanya, receive the Lord Jesus Christ. You shall be saved in your household. Di ba? Pati ang iyong sambahayan. So tayo mga tinawag na mga mananampalataya ngayon, our first mission field, our Jerusalem, yung ating sambahayan. Amen. Okay, the rest, sabi ron, our Judea, pagkatapos sa ating sambahayan, yung mga malalapit sa iyo, na yung mga kamag-anak, ano pa, yung ating mga kaibigan, malalapit sa atin. And then, this will be our Judea, our Samaria, larawan, ng mga mixture, di po ba? Yung mga pwede nating maabot, na mga hindi nating mga kamag-anak. Okay, and the rest, no, hanggang sa dulo ng daigdig. Glory be to God. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naipangaral na mabuting balita sa lahat at narinig ito ng lahat, saka darating ang wakas. Purihin po ang Panginoon. So hindi na naman yung dissemination ng gospel ay napakaano na yan. Dahil na rin sa ating technology, no, ay marami ng mga naabot nitong mensahe ng ebanghelyo na ito. At kapag narinig na ito ng lahat, wala na ho maidadahilan ng tao na hindi niya ito napakinggan. Sapagkat ang pakikinig, dito nagsisimula ang pananampalataya ng isang tao kay Kristo. Kaya kailangan nila mapakinggan. Amen po ba? Paano sila makakapakinig kung di natin ibabahagi ito? Amen po ba ron? Tayo, ang dami nating kinukwento. Dami nating baon ng mga kwento. Pero itong kwentong pagliligtas, para bagang wala na sa puso ng maraming Kristiyano. Amen? Alam nyo,
ang pamamaalam ng isang nagpapaalam, mahalaga ho yung kanyang huling tagubilin. Di ba? Si Jesus, bago siya umakyat ng langit, no, ito ang kanyang sinabi, "You will be my witnesses throughout Judea, Samaria, Jerusalem, hanggang sa dulo ng daigdig." Okay? Take heed of this message, no? Pakilimihin natin itong message na ito ng Diyos atin. Bawat isa ho sa atin. Okay? Amen. Next. Sige po. Andiyan po ba kayo? Number 5, di ba? Jesus' compassion for the lost. Ito. Alam niyo, kapag tayo nagkakaroon ng sa kaluluwa, nadarama natin yung puso ng ating Panginoong Yesus. We have the eyes of Christ, di po ba? Kapag nakikita natin itong mga paano naman sila mapapahamak sila? Meron ba tayong ganong sa puso natin para sa mga naligaw? Sabi rito sa Matthew chapter 9 verse 35, ilibot ni Jesus. No, tingin po, sino nag-initiate na umayo? Si Jesus. Amen po ba? Tayo mag-i-initiate para abutin sila. Hindi po sila lalapit sa atin para maabot natin sila. Tayo ang hakbang. Tulad ng ginawa ni Jesus, hindi niya sinayang yung ilang taon ng kanyang pagbiministeryo. So yung pagsasamantala sa oportunidad na binibigay ng Diyos para sa atin. Okay? Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Lalo ngayon, nakikita na natin na talagang malapit na siyang dumating. Purihin po ang Panginoon. Mang nangyayari lang doon sa silangan, di ba? O particularly sa Israel. Tutok tayo dyan. No? Yung third temple, alam natin, ginagawa niya. Ano yan? Part of his prophecy yan. The prophecy of the Bible. Okay? Dahil naghihintay pa sila ng kanilang false Messiah, ang Israel. Let's pray for Israel na masumpungan nila ang ating Panginoong Yesus. Siyang tanging kanilang tagapagligtas at Messiah. Wala na hong ibang at darating pa. Pero dahil sa nakaukulang mangyayari, no, hahayaan ho yun. Yan yung sinasabi natin permissive will ng Diyos. Pero ang purpose po noon, kapag sila'y nasadlak na sa mga ganitong mga bagay, ito yung matanda, na wala na nagawa yung kanilang false Messiah na ito at sila'y manunumbalik sa Diyos. Ano yung pag-aaralan natin? Repetitus lang yan eh. Bagsak, balik, bagsak, balik. Ganun lang ho ang nangyayari sa kanila. Tulad din natin mga tao. Bagsak, balik, bagsak, balik. Repent, repeat, repent, repeat. Yan, parang ganun eh. Okay? Diyan po tayo? Okay? Sabi rito, nilibot daw ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon. Sinuyod niya yun. At sabi, siya raw po ay nagturo siya sa mga sinagoga. Maaaring a place of center ng mga Hudyo. Kasi dito sila nagbabasa ng mga kasulatan. Mainam na makapagpahayag ng ukol sa paghahari ng Diyos, katulad ng laging ginagawa ni Jesus. Di ba? At ni Paul, yun ang nagiging sentro ng kanyang pamamahayag ng mabuting balita. Sabi rito, at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano pa? Not his ministry, yung pagpapagaling. Di ba? Hindi lang yung teaching, preaching, kundi pagpapagaling. Di ba? Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pero ito yung mas magandang bagay na makikita ho natin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang dito sa panahon, ito yung nagme-ministeryo siya, kundi at nang makita niya, tingin niyo po makita niya ang napakaraming mga tao. Ano ang kanya naging sa loob Nahabag siya sa kanila. So dahil lang sila daw po ay litong-lito at hindi alam ang gagawin para sila mga tupang walang pastol.
Alam mo, magmasid tayo. Tingnan yung mga tao na yan. Wala silang direksyon. Di ba? At alam natin kung sino yung direksyon. Yung tamang direksyon. Para sila yung magkaroon ng tamang direksyon. Amen. Ano ang ginagawa ho natin? Ang sabi ni Jesus, nilibot niya. Amen? Part ng gagawin natin, isang pag-akbang natin, na lilibutin natin ang lugar na ito. Amen? Makikiisa tayo sa gawain na ito ng ating Panginoon Jesus na kanyang pinasimulan. Itong mission movement na ito, yung kulisang ito na kung saan magiging part ang ating church sa fulfillment of the Great Commission. Okay po? So, expect natin na hindi lahat ay tatanggap. Kahit sa marami dito mga napangaralan ni Jesus, hindi lahat ay tumanggap sa Kanya. Diba? Kahit naparito siya para sa Kanyang bayan, pero tinanggihan siya ng mga kababayan po yan. Most of his, di po ba? Mga kababayan po niya ay hindi ho siya tinanggap. So, expect na rin natin na hindi lahat ng tao ay tatanggap. Ganyan din naman ho tayo nung araw. Di ba? Kahit may nagsishare sa atin, tanggi tayo ng tanggi. Lagi tayo nagdadahilan. Minsan, self-righteous pa tayo. Ako naman Merleo naman ako. Ako naman mabait naman ako. Hindi mas sinasabi nila sa atin, pero yun ang nasa puso ng mga tao na yan. Okay po? Diyan po tayo? So, liban, ang ating ipapangaral lamang ay si Jesus, hindi ho tayo. Ang ipapangaral ho natin ay si Jesus, ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Si Jesus ay namatay, siya ay nilibing, muling nabuhay. Amen? Sabi ng gospel, at siyang sino man sa kanya sasampalataya, ay may buhay na walang hanggan. As simple as that. Napakasimple. Kailangan yung tanggapin. Kung ipapahayag ng yung mga labi na sa Jesus ay Panginoon, mananalig ka ng buong puso, na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sapagkat nananalig ang tao sa magitan ng kanyang puso, at napapawalang sala, sa magitan ng kanyang salita. Amen. Glory be to God. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin. Compare tayo rito, sa mga taong mga nasa labas. At doon sa mga lugar na sila ay naroroon. Araw pa naman ng linggo. Di ba? Laging sinasabi, pag linggo saan mas puno? Sa sabungan o sa simbahan? Sa mall o sa simbahan? Pastor, may church naman sa mall eh. Diba? Sa pasyalan o sa simbahan? Naroon sa ang karamihan. Amen. Baka yung ibang absent sa atin, naroon sa ibang lugar. Okay? Nakakalungkot nga eh. Tayo, hindi tayo makapag-absent sa trabaho eh. Pero parang yung pag-absent natin sa church, parang napakagaang lang eh. Minsan sabihin natin, hindi naman ako nakakalimot. Dati ng katwiran, di ba? Okay? Amen! Napakarami daw pong anin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Napaw ba tayo? Gusto ba nating sumali sa mag-aani? Sabi, hinog na. Hinog na ang sanlibutan. Amen. Kailangan na lamang yung mag-aani nito. Idalangin niyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. And God is calling us. Amen po ba? God is calling me. Sabi nga ni Isaiah, Panginoon, sa'yo nagtatanong, sinusugo. Sino ang aking isusugo? Daway, matulog tayo kay Isaiah na tumugon doon sa panawagan ng Diyos na ito. Ako, Panginoon, ako ang iyong isugo. Okay? Diyan po ba tayo? Gusto niyo bang mag-mission sa Israel ngayon? O doon sa Iran? Ha? Lord, padala mo ako doon. Mag-mission ako doon. Lord, padala mo ako sa Japan.
Magbimisyon ako sa mga Hapon. Nangusap ang Diyos sa kanya. Yung kapitbahay mo, si Tamagotchi. Hapon yun. Sharean mo. Minsan may mga, isang na lamang po, no? Minsan may mga nag-aangad na pumunta pa na ibang lugar. Gayong, yung mismong ating lugar ay hindi ho natin nasisharean. Okay? Idalangin niyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mag-aani ng mga mag-aani. Okay? Sino gusto magpa-enlist? Dito mo sumama sa listahan. Taas ang kamay. Sino ang sasama sa paghayo? Okay. Pastor naman. Sabi niya yung isang ano yan, ang tao ay gagawa ng ibang mga bagay, gawain, kaysa mag-evangelize. Ang isa sa mga dahilan ay yung takot. Takot na mapahiya. Takot na i-reject. Andiyan po tayo. Pangalawa, dahilan, because of ignorance. Minsan hindi natin alam kung paano natin isi-share. So, kailangan pa ba tayong i-train? Okay, maganda po yun. Di ba? Pero ang dala-dala nating message, napakasimple. Okay po? Hello? Ang kailangan lang natin ay mag-volunteer. Ang initiative manggagaling ho sa atin. Personal ho yan. Hindi ho kay pastor. Ako sasabihan ko lang kayo, encourage ko lang ho kayo. Amin po ba? Pero kayo pa rin na magpapasya eh. Kaya nga tinatanong ko kayo eh. Nandiyan po tayo? Ayan. Because of ignorance. Hindi nila alam yung message of the gospel. Ano ibibigay mo? Baka mamaya, wala ka naman nun. Ano may bibigay mo kung wala ka nun? Hello? Sinarito ang ligtas. Taas ang kamay. Pag siya'y namatay mamaya, pupunta siya sa langit. Ayan ha, nagtaas kayo ng kamay ha. Kung ano yung nasa inyo, yun ang ibahagi natin sa iba. Ganun lang yun. Ay, ayoko nga, pastor eh. Tatakot ako eh. Well, pag tayo laging pinagharian ng takot, kahit naman yung mga disciples noon eh, kaya nung sila ay mabautismo ng Espiritu Santo, di ba? Yung Pedro na dati takot ay naging matapang. Amen. Glory be to God. Huwag ko tayong matakot ma-reject. Ang nire-reject naman nila si Jesus eh. Hindi naman ho tayo. Tama ho ba yan? Yeah. Sabi, sino mang sumampalataya ay maliligtas. Ngunit ang mga hindi o mga tatanggi ay mapapahamak. Okay po? Siguro para sa atin, magkaroon tayo ng ganung uri ng saloobin ng Panginoon patungkol sa mga taong mapapahamak. Nagkaroon tayo ng habag sa kanila. Okay? At para sila'y maabot natin, tayo mag-initiate na gawin po yun. Kahit si Jesus no? Yung one-on-one evangelism, mas naging epektibo. Kahit, naniniwala ako na, noong mga 1970s, 80s siguro, palasak yung mga krusade. Sa mga krusada, doon sa mga plaza, may mga nangangaral doon. Pero later on, sa pagtakbo ng panahon, ang mga nagpupunta roon ay mga Kristiyano na eh. Pero later on, na wala na rin ho yun, no? Wala na tayo na yung mga krusade. Tama ba yun? Pero later on, na makikita pa rin natin na the most effective way to evangelize ay yung pong one-on-one. One soul ay napakahalaga sa Panginoon. May mga kailangan yung massive eh. Okay, kung merong pagkakataong gano'n, binibigay ng Diyos sa atin. Salamat. Pero again, sa salamat kung nag-i-initiate tayo. Even one soul at a time. Di ba? Si Jesus, di po ba? Initiate siya doon kay Zacchaeus, di po ba? Si Nicodemo, di ba? Yung babaeng Samaritana, one-on-one.
Glory be to God. Amen. Yung may bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para sharean mo yung kaibigan mo. Okay? Alam natin kapag siya'y namatay at hindi siya tumanggap sa Panginoon, alam na ho natin patutunguhan niya. Magkaroon tayo ng bigat doon sa ano na yun. Just one soul for Jesus. Sabi nga nung tatay ni Rick Warren, God to save one more soul for Jesus. God to save one more soul for Jesus. Pwede ba natin maging statement yon? Amen? Maging layunin natin? Purpose natin? God to save one more soul for Christ. Sabi ni Charles Spurgeon, winners of souls are first weepers for souls. Ang mga mananagumpay ng kaluluwa ay unang mga tumatangis para sa kaluluwa. Ano nga mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, pero yung kanyang kaluluwa ay mapahamak. Ano may babayad ng tao para maibalik yung kanyang buhay? Wala. Walang katumbas na halaga na mga bagay sa sanlibutan ito ang kaluluwa ng isang tao. Kaya gayon na lamang, ang galak ng mga anghel sa langit sa isang makasalanang nagbalik loob sa Diyos. At naniniwala ko, yung galak ng pagliligtas na ito, hindi lamang doon sa recipient ng gospel, kundi doon sa nag-share ng gospel. Andiyan pa ba tayo? Kaya marami pa rin mga bugnuting mga Kristiyano eh. Po ba? Kasi itong bagay na ito ay nakakalimutan mostly natin. Amen. Amen. Okay? Glory be to God. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Salitang nagpapaalala po sa amin. Salita, Panginoon, na alam po namin ito'y naging pangungusap po ninyo sa amin sa umaga pong ito. At naway naging responsive kami, Panginoon, sa pagtugon, Panginoon, sa iyong panawagang ito sa amin. One more soul for Christ. Yun po ang aming magiging purpose, Panginoon. Ngayong minulat mo kami sa katotohanan ito, Panginoon. Itong dakilang komisyon na ito na ibinigay mo, inuutos mo sa lahat ng iyo pong mga tagasunod, Panginoon. And as we follow Christ, Panginoon, we serve Christ, Panginoon, for this mission. Hayaan mo na maging layunin ng aming iglesia ito, Panginoon. Maging numero unong, laging Panginoon, adikaing Panginoong hanapin ng mga kaluluwang ito. Oh God, give us a burden, Panginoon. Bigyan mo kami ng pasanin para sa mga kaluluwang ito, Panginoon. Sapagkat kung meron mang higit na mahalaga, Panginoon, na iyo itinagubilin sa iyong mga alagad, Panginoon. Ang kahalagahan ng kaluluwa. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa oras na ito, dinededicate namin ang aming mga sarili sa iyo bilang aming katampatang pagsamba, pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Muli, we bring you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen.